Ikinabahala ng Philippine Coast Guard ang panghaharas ng China na nangyari hindi lang sa exclusive economic zone kundi sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Sa kasaysayan, ito na ang pinakamalapit na panggugulo ng China sa Pag-asa Island kaya maghahain muli ng diplomatic protest ang Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang pagbangga at pambobomba ng tubig na yan ng China Coast Guard sa barko ng BIFAR nangyari pa rin kahit napakalapit na sa Pag-asa Island ng Palawan. 1.8 nautical miles o mahigit 3 kilometro lang yan mula sa isla. Parang distansya lang ng Luneta Park hanggang CCP o Cultural Center of the Philippines. Ikinagulat ito ng PCG lalo't hindi na lang ito EEZ o Exclusive Economic Zone, kundi Territorial Sea o teritoryo na mismo ng Pilipinas ang pinasok ng China para mangharas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BIFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Island. They were sometimes focusing only on Pag-asa case. Ang tanong, maituturing na ba itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas? This is a violation of our sovereignty. Yes, because we have territorial sea dito sa areas na to. It has always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BIFAR or even the Philippine Coast Guard personnel. Higit 20 barko ng China ang lumapit at pumalibot sa Pag-asa Island. 5 China Coast Guard ships, 15 Chinese Maritime Militia at isang barkong pandigma na may helicopter ng People's Liberation Army. Ang Pilipinas naman may 6 na barko ng BIFAR na nagbibigay noon ng ayuda sa mga mangingisda sa karagatan ng Pag-asa Island. 3 sa mga BIFAR ship ang binomba ng tubig, ang Datu Sanday, Datu Bangkao, at ang BRP Datu Pagbuwaya na pinakanasapul at nayupi ang bakal. Buti walang nasaktan sa mga Pilipinong crew. Pero nasaan noon ang mga barko ng Philippine Coast Guard? Well, yesterday we don't have Coast Guard vessel in Pag-asa. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. When that incident happened, the Coast Guard is not there. But I would like to reiterate that these BIFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Maghahain daw ng diplomatic protest ng Pilipinas tungkol dito. Sabi naman ng China na itaboy nila ang mga barko ng Pilipinas na illegal daw na pumasok sa karagatang malapit sa Anilay Iron Reefs ng tinatawag nilang Nansha Island o mas kilala bilang Spratly Islands na sakop ang Pag-asa Island. Pero sabi ng PCG, hindi na itaboy ng China ang Pilipinas sa karagatan ng Pag-asa Island. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported Pag-asa right after the incidents. And how can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pag-asa. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa gaya ng Australia, Japan, United Kingdom, New Zealand at European Union. Samantala, iminungkahi ni Ray Powell, isang maritime security expert, na pumunta sa Pag-asa Island ang mga senador ng Amerika para ipakita raw ang suporta nito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.